maya-maya mapakinggan po natin ang iba't ibang mga mensahe mula po sa iba't ibang mga kasama nating mga speakers. Naadini makiguban ka nato ang midagan pagka-congressman sa Lone District sa Davao del Sur. Di mo pirma. Muni ang ayan atong tabangan. Tabangan nato ng atong kasigmit silingan pa. Midaog pa tungod sa tuang halangdong Vice Presidente o kanhing Presidente sa Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, o karon mi traidor. Dirita sa dili traidor. Unya atangin ninyo ang iyahang ibitbit nga mensahe kay pabuhagay kanatong tanan karong panahon na. Atong recognize ang pag-abot o pagpartisipar sa atuang kanhing konsihal sa Dakbayan sa Davao, si Ma'am Mabel Acosta. Kauban si Sir Ray Acosta, no? Atong palakpakan ni Congressman Kaga. Ha? Piloto ni. Apan dunay na kong kasing-kasing malasakit sa katawhan sa Pilipinas. Ato ni silang imbitahon karon nga mo istorya nganong naman po ni sila diri karon. Sama ninyo nganong naman po mo diri. Taon-taon, maya-maya mapakinggan po natin ang iba't ibang mga mensahe mula po sa iba't ibang mga kasama nating mga speakers. Naadini makiguban ka nato ang midagan pagka-congressman sa Lone District sa Davao del Sur. Di mo pirma. Muni ang ayan atong tabangan. Tabangan nato ng atong kasigmit silingan pa. Midaog pa tungod sa tuang halangdong Vice Presidente o kanhing Presidente sa Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, o karon ni traidor. Dirita sa dili traidor. Unya atangin ninyo ang iyahang ibitbit na mensahe ipabuhagay kanatong tanan karong panahon na. Atong recognize ang pag-abot o pagpartisipar sa atuang kanhing konsihal sa Dakbayan sa Davao, si Ma'am Mabel Acosta. Kauban si Sir Ray Acosta, no? Atong palakpakan. Ha? Piloto ni. Apan dunay na kong kasing-kasing malasakit sa katawhan sa Pilipinas. Ato ni silang imbitahon karon nga mo istorya nganong naman po ni sila diri karon. Sama ninyo nganong naman po mo diri. Cute na kayo si Mama. Yes, Mama Bel. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Ako si Mabel Sunga Acosta. 18 years ko nga nag-serve as Councilor of the 1st District of Davao City. Nakailan pa mo sa ako, ha? Kinsay mga taga 1st District dire. Salamat kayo sa inyong suporta sa ako, sa ako ang pamilya. Karon ang nagadagan isip Councilor, dili na si Mabel Acosta, si Attorney Luna Acosta ang nagadagan karon. Kaila mo ka, Attorney Luna? Kauban si Attorney Luna Acosta dito sa Supreme Court. Kauban si Attorney Israelita Torion, si Attorney Martin Delgra, o si Attorney Luna Acosta, o kuyog pa sa ubang mga petitioners. Niadto sila sa Supreme Court, mga pila ka adlaw pa lang ang nahuman, no? Siguro 2 days ago. Tungod, injustice kaayo ang gihimo karon sa House nga gina-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Maunang nag-file og petition sila Attorney Delgra, Attorney Acosta, o si Attorney Torion para ihunong sa Supreme Court, i-question ang constitutionality. Tungod, wala nasubay sa proseso, sakto nga proseso, kanitanan nga gihimo nila na mga impeachment process. Kabalo naman ta, ang mga vloggers karon ng mga Duterte,
mo'y nagakuan, mo'y nagadepensa kay Vice President Sara karon. Yes. Pero unsay ilang ginahimo sa mga vloggers nga Duterte? Ila na hinuon gipang haras, gipang tawag didto para i-question ang ilahang mga motibo nga kuno funded by narco politics and funded by other personalities, when in fact dili ni sila mga bayaran nga mga vloggers, mga professionals ni sila, na sila tarong na trabaho, pero tungod kabalo sila nga dakong injustice ang ginahimo sa Marcos administration sa mga Duterte, nagpadayag sila sa ilang mga sentimento pinaagi sa social media. Karon ang mga congressman na pagyoy suggestion nga i-tax ang mga vloggers o i-regulate ang mga vloggers. Dili man na pwede. Ngano? It is enshrined in the Constitution of the Republic of the Philippines kanang gitawag nga free speech. No one should abridge the freedom of speech. So dili na pwede. Musugot mo? Musugot mo nga dili na musulti ang mga vloggers? Dili! Musugot mo nga i-tax ang mga social media platforms? Musugot mo nga dili na mo magpadayag sa inyong mga tingog sa social media? Unsa diay ni silent martial law? Dili pwede mo. This is the bedrock of democracy. Kanang gitawag nga free speech. So, panahon ni Presidente Duterte, katong Pangulo siya, daghan kayong mibatikos. Although taas ang iyang approval rating, pero tungod kay demokrasya kita, daghan gihapon ang wala nakagusto. Kay kuno bastos, kay kuno killer, kay kuno babaero, tanang mga issue gilabay siya. Iya lang gidawat, wala siyang pinakulong, wala siyang giharas, wala siyang pinigilan ng mga media man o kaya mga vloggers. Wala, kasi naintindihan niya na yan talaga ang essence ng demokrasya. There should be voices dissenting. Kay kung tanan mo yun yes o tanan mo yun no, dili na demokrasya. So ang demokrasya, lain-laing tingog. Pero ang hinungdan o ang purpose, one purpose, development for the Philippines. Security for the people. Development and progress for everybody. Dili kay gamay lang nga tao ang nakapahimulos. No? Ayuda. Pinili man lang ng ayuda. Tama? Makadawat ba mo gayuda? Kung makadawat mo gayuda, abay gamitin nyo. Kasi pera ng bayan yan. Pera ng taxpayers yan. Atin yan. Pera yan ng tao. Kaban ng bayan galing niyang ayuda. Pero, hindi iyan dapat ginagamit sa pamulitika. Kasi, hindi naman yan personal na pera ng mga kandidato. Tama? Correct! So, please lang, atong sutian ang atong masilingan, ang atong maparente, na kuno galing na ay muhatag o ayuda, hala sige, dawatan ninyo. Pero ang iboto, kung kinsag yun ang tinud-aray nga nagserbisyo para sa katawhan. Okay? Ako, nag-serve ko as 18 years councilor of Davao City. Number 1, yun ko perme sa inyong balota. Number 1, yun perme ang resulta. Salamat kayo kaninyong tanan. O ginuopunta nga, ang suporta nga yung gahatag sa kuha, o ang serbisyo nga kung gibalos, makitan gihapon ninyo kang Attorney Luna Acosta. So puhon, pag-abot og Mayo 12, ayaw kalimti si Attorney Luna Acosta. O syempre, pag-abot sa panahon, mahumaning mga kagubot, atong botohan si Vice President Sara Duterte, isip Presidente sa Republika sa Pilipinas. Kanang nga klase nga serbisyo ang atong kinahanglan diri sa atong syudad sa Davao, Island of Mindanao, tibuok Pilipinas. That kind of service. Panahon ni Inday Sara Duterte, nagka-istorya mang gyud mi, nagkatrabaho mang gyud mi. Sa iyong panahon, maayo ang peace and public safety diri sa Davao. Daghan kayong nahitabo nga development diri. Sa iyang termino,
nahurot tanan ang mga loans sa Davao City. Siya ra gyud ang nakahimo ni ana. Kay daghan naman mga mayor ang niagi, syempre mohulam ka tungod dili makaya kung Davao City funds lang ang gamiton for development projects, especially if it is a long-term development project, more than 5 years ang mudagan. So, sa panahon ni Inday Sara, marami siyang nagawa. At sa panahon ni Inday Sara, nahimo si insurgency free ang lungsod sa Davao. Okay ba na sa inyo? Wala pa ang NTF-ELCAC, nag-una na ang lungsod sa Davao sa anti-insurgency. Whole of city approach. Wala pa ng whole of nation approach, wala pa ng NTF-ELCAC. Naanay Davao 911, Davao City Peace 911. Dito sa Pakibato, niadto ang tanang ahensya sa gobyerno sa lungsod sa Davao to give the basic services to those who did not get it during the time nga gubot kaayo ang Pakibato. Mo nang na-sustain gyud ang development, na-sustain gyud ang peace and public safety sa Davao. The hinterlands, giadtuan na ni Mayor Sara, gidala tanan ang mga serbisyo para ipakita gyud sa mga taga dito, especially sa mga taga Pakibato o uban pang lagyo nga lugar nga wala ni talikod ang city government sa ilahang basic services. So, sayang kayo ang serbisyo ni Inday Sara Duterte. Murag walay bili sa mata sa Marcos administration. Makadaog ba di ay si Marcos kung wala gitabangan ni Inday Sara? Wala. Ni suporta ba di ay ang mga taga Davao City kung wala gihangyo ni Inday Sara nga suportahan si BBM? Wala, di ba? Wala! Nabudol Karon, na, ma'am! nabudol, tinuod yun na. Nabudol, mga kaigsuhunan ang atong VP Inday Sara tungod nagtuo siya nga development gyud ang gusto ni BBM. Pero pamolitika di ay ang gihimo. So sayang kaayo ang higayon nga gihatag sa Marcos administration. Kung nagtinarong lang unta si BBM sa public service, wala na politika. Okay pa unta ang unity hangtod karon. Pero naabay unity karon. Giunsa man nila si Inday Sara. Naaba sila'y utang kabubuton kay Inday Sara o kay PRRD sa ilang gihimo kay Inday Sara. Katong mga midayig sa una sa unit team, asa na sila karon? Wala. Ay labing tunood, dili ko speaker. Diarang ko nagpahipi, dias kilid-kilid to show my support, no? Unya, ilaman kong gikuhit. sila Boy o si Deputy Mayor Usman nga kung pwede daw kumistorya. So ni istorya na lang hinoon ko. Pero ang akong gipang istorya diri dili pa politika, tinod anay gyud ang akong gipang sulti. So salamat kaayo sa mga maisog o sa tanan. Napakoy na-meet diha sa likod, mga taga Japan sila, taga other places of Mindanao, mga taga Panabon, napo diha, mga taga City High, napo diha, tagan kayo nanguhit sa kuan, no? Nalipay sila nga, nakita-kita diri. Dili baya ni organized gyud, no? Kanang pinakalit baya ni. Di ba? Kano sara mo nakabalo nga naingon ani nga movement. Naabay nang hatag og ayuda dire. Naabay naghatag kwarta, pamasahe, pagkaon. O wala, di ba? Kinitanan private initiative nato na magtapok-tapok. Walay ayuda-ayuda diri pero nagtapok tang tanan para ipakita ang atong suporta kay Vice President Sara Duterte. Dili angay i-impeach si Sara Duterte because there is no ground for impeachment. There is no betrayal of trust, no? Nakailata kay Inday Sara, tarong na babae, tarong na leader. Dili, wala siya'y record sa COA, wala'y record sa pagkamkam ng pera, wala siyang ganyan. Ang kanyang record, puro seal of good governance when she was Vice Mayor and Mayor of Davao City. Wala tayong nakita kay Sara nga buling, no? Naangay nato ilabay sa iyahan. She served Davao City well.
She was a very good leader for Davao City. O karon nga Vice President siya, daghan po siyang nahimo, maski gikat ang iyang budget, daghan siyang nahimo isip DepEd Secretary, maski wala na siya sa DepEd, nagtuyok gihapon siya sa tibok Pilipinas isip tabang. Kung naay kalamidad, maski walay budget, gikat nila almost, wala na gibilin pang sweldo na siguro. Pero daghan kaayong nitabang kay Sara Duterte, kung dili man gikan sa iyang opisina, private citizens would go to her office and offer help. Mao to iyang gipag-distribute po dito sa mga calamity-stricken areas. So tanan wala nakita sa Marcos administration. Ang nakita nila kay Vice President Sara is a future rival sa 2028 elections. Tama? Nahadlok sila nga mudagan si Sara Duterte pagka-presidente sa 2028. Mao na ang pag-abot sa panahon, dili lang karon atong suportahan Vice President Sara Duterte ug pohon President Sara Duterte. Salamat kaayo kaninang kami.